Alam mo yun, yung mga 3 weeks ago, no, natatandaan nyo, pinag-usapan natin yung parable of the talent. Sana meron pa kayong natatandaan, ano, kasi ito yung tinuro ni J.A. So, 3 weeks ago. So, yung parable of the talent. Ito yung isang parable na kung saan, siguro familiar kayo dyan sa parable of the talent. Ito yung isang parable o talinhaga na sinabi ni Jesus Christ na sa kanyang mga disciples tungkol sa pagiging katiwala ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Di ba? At sa huli, hindi lang ito tungkol doon sa pera. No? ah, o yung kakayahan, kundi ito yung tungkol sa mismong buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos ng hininga, binigyan tayo ng Diyos ng isip, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan at ng pagkakataong mabuhay. So lahat ng ito, yung pinagkatiwala sa atin, yun yung parable of the talents. So ang tanong dito ay, anong ginagawa natin sa buhay na ibinigay natin sa atin? O anong ginagawa natin sa buhay na ibinigay niya. So sabi doon, yung mga tumutugon sa Diyos at namumuhay para sa Kanya ay makakarinig ng mga salitang, ano yung sinabi doon? Well done, good and faithful servant. At papasok sila, sabi doon, sa kagalakan ng Panginoon. Yun yung Matthew 25 na isinare sa atin ni J.A. yung 3 weeks ago na yata yun. So ngayon, naisip ko lang kasi gusto ko sanang mag-conclude dito sa Parable of the Sower pero medyo nag-shift tayo ng konti. So magdi-deepen tayo mula dito. I mean, hindi natin siya kukonclude sa itong topic natin tuwing Sunday na Parable of the Talent. Medyo palalalimin lang natin ng konti itong Parable of the Talent na to. So ngayon, tutuloy natin ito na mas palalawakan pa natin yung usapin na yan. Ano? Pero bago tayo pumunta dyan sa pag-uusapan natin, gusto ko lang munang pag-usapan sandali. Alam niyo yung mindset na madalas meron ang tao kapag bata pa? Alam mo yung mindset na kung saan yung pagtao ay yun yung panahon na willing kang mag-effort, maging intentional, at ibigay mo yung best mo para dun sa taong crush mo, para dun sa taong mahal mo, no? Sa, sa isang mag-asawa na matagal na magkakilala, no? Simula pa nung, ewan ko kung kayo, kung meron man dito na bata pa, na bago sila mag-asawa, ay magkakilala sa kanila. I mean, yung bang medyo, yung bang naaalala mo pa yung, o naaalala niyo pa ba yung unang beses mo siyang nakita, tapos at mula doon, naging magkaibigan kayo. So yung pagkakaibigan na yun bang yung naging pundasyon of your relationship? Yun yung naging pundasyon ng inyong pagkakaroon o naging best friend kayo, ano? Ano yung bago pa kayo magkilala, pareha kayong dumaan doon sa yung relationship na, alam mo yung puro performance. I mean, yung bang kailangan mo yung minsan magpa-impress, minsan kailangan mong patunayan yung sarili mo, kailangan mo magmukhang okay ka palagi, no? Yung ganun ba? No? Pero sa naging relasyon nyo, I mean, parang meron kang peace, ano? Meron kang kapayapaan doon sa naging relasyon niyo, bakit nagkaroon ka ng peace? Bakit nagkaroon ng payapa ang isip mo? Kasi, I mean, yung naging, yung pagiging friendship niyo, yung pundasyon ng, I mean, friendship kasi, yung naging pundasyon niyo. No? Pero kahit ganon, yung bang, kapag nagde-date kayo, merong natural desire na tinatawag eh. Yung bang parang gusto mong ibigay yung best mo, gusto mong maayos ka, gusto mong presentable ka, gusto mong, I mean, mabango ka palagi, gusto mong maipakita yung best version mo, no? Di ba? Kasi kapag, alam mo yung kapag gusto mo o mahal mo ang isang tao, hindi ka nagiging careless eh. Nagiging intentional ka eh. Di ba? Pero may mga pagkakataon kasi, o madalas, siguro nangyayari sa napakaraming tao. Kapag nag-asawa na,
doon na rin humihinto yung effort eh. Parang nagiging achievement na lang yung marriage, di ba? Kailan lang, yung dalawang anak ko, 2 years, 4 years ago isa, yung nakaraan, 2 years ago, ngayon, nakaraan lang, na December, magkasawa yung pangalawang anak, di ba? Tapos, si Tonyo din, nag-asawa, di ba? I mean, kinasal. So, nagiging mindset ng madalas, ano, yung sinasabi ko, ng isang tao na kung saan parang nagiging achievement na lang yung marriage. Ang nagiging mindset nila, yung parang okay na, nakuha ko na siya. Parang gano'n, ano? At dahil diyan, na unting-unting nawawala yung pursuit mo eh. Yung pursuit mo, nawawala yung passion, yung thoughtfulness, at yung desires na maging better para dun sa taong mahal mo. Kung ganun lagi, kung ganun ang magiging pananaw, no? Pero sabi ko nga, hindi dapat doon natatapos ang pagmamahal eh. Yung effort, yung care, yung tinatawag na intentional pursuit na meron ka noong una, ay dapat magpapatuloy ito eh. At mas lalong lumalalim habang tumatagal yung relasyon. Sa isang mag-asawa, madalas iniisip ng iba na nakapag-asawa na sila, parang okay na. Lalo na pag matagal, na-achieve ko na, no? Yung parang tapos na yung goal ko. Yung goal kasi, ano yun, parang, pinaghirapan naman nila yung makarating doon. Kaya nga, di ba, yung mga nag-aasawa. Pero ang totoo, may isip mo talaga ang marriage na hindi yan trophy. I mean, regalo ito ng God na kailangan alagaan at pagbutihin. Ang sarap kasing makita ng kwento ng isang yung bang bata pa kayo na naghanap sa Diyos. I mean, nagmahalan, naging faithful sa isa't isa, tapos nung nagkaroon ng marriage, hindi nila inisip na okay na o tapos na. Kundi ang inisip nila, eto pa lang yung simula. Regalo ito ng Diyos, kaya gusto namin maging mas mabuting asawa para sa isa't isa araw-araw. Diba? So, sa isang magulang, tayong mga magulang, ganun din siguro dapat ang ating maging pananaw. Dapat nating hangarin na maging ano ba yung pinakamahusay na ama o kaya pinakamahusay na ina na kaya nating maging ganun din no sa lahat ng ginagawa natin no. Halimbawa, kung gusto natin maging mahusay sa bagay na yan o gusto nating maging maghusay na ina, gawin natin yon. Kung gusto natin din maging mahusay sa ating mga trabaho na ibinigay natin yung pinakamabuti natin bilang empleyado kasi na, na kailangan natin ibigay yung ating pinaka the best bilang empleyado. Kasi alam niyo madalas, matagal tayong nananalangin sa mga bagay na gusto natin, eh, no? Yung pero pag nakuha mo na, yung parang nawala na yung effort, lalo na kung sa pagtrabaho ang pinag-uusapan. Parang sabi ko nga kanina, sapat na, nakuha ko na yan, ano? So, I mean, huwag natin tignan ang mga bagay o yung mga pag-aasawa na achievement na o kaano man yung mga nakuha natin sa bahay. I mean, tignan natin siya na bilang responsibility na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating alagaan, no? Totoo naman, ano, talagang bahagi ng pagkatao talaga natin na gusto natin madalas shortcut eh. Gusto natin yung pinakamadaling paraan, yung pinakamababang effort na tinatawag at madalas last minute pa kung kumilos. Pero hindi yan healthy, no? Hindi rin yan matalinong pamamaraan ng pamumuhay. So ngayong umaga, no? Tingnan natin ano, bilang isang nananampalataya na tinatawag tayo ng Diyos na maging mabuting katiwala ng buhay na ipinagkatiwala niya sa atin. Nang sa ganoon, marinig natin balang araw yung salitang magaling, mabuti, at tapat na alipin. Di ba? Yan yung parable of the talent. Punta tayo sa Romans chapter 12 verse 1. Pero gusto kong basahin ito sa Ingles, tas
pag-aralan natin sa Tagalog. Sabi dito, therefore I given, wala ko ring kopya, no? Therefore kung gusto niyo buksan niyo yan, kung meron kayong mga, ano, online na, ano, buksan niyo yan. Therefore I urge unto you, sabi, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Pero sabi sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, sabi gano'n, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay nakikiusap sa inyo na ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Well, so, familiar kayo sa verse. So, yung mensahe niya napakasimple. Kung babasahin natin, at dun sa pamilyar na dyan sa verse na yan, napakasimple. Pero malalim yan, no? Kaya, kaya ngayong umaga, sa pamamagitan ng scriptures na yan, gusto ko kung kayong hikayatin, kaya sabi din dito, na ialay natin yung ating pamumuhay para sa God. Gusto ko kayong hikayatin na ibigay sa Diyos ang buong buhay nyo. Gusto ko rin kayong hikayatin na ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Huwag tayong madaling mapagod, no? O sumuko kapag mahirap ang sitwasyon. Dahil sa awa at kabutihan ng Diyos, sabi dito, tinatawag tayo mamuhay ng buong puso para sa Kanya. Di ba? Ngayon, isa-isahin natin itong scripture nito. Magsimula tayo sa phrase na nakikiusap ako sa inyo. Parang gano'n. Di ba? Ito sinasabi dito. Kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ay nakikiusap ako sa inyo. Kasi mo yun, salitang, nakikiusap ako sa inyo dahil sa dahil sa mga masaganang habag ng Diyos. Mahalaga ito, no? At mapapansin nyo, yung unang salita dito sa Romans 12, kung nakatutok pa kayo dyan sa scripture na yan, na nandiyan lang naman sa tapat nyo. Yung salitang kaya nga, di ba sa English, therefore. Pag sinabing therefore, alam natin yung salitang yan. Kapag merong salitang kaya nga, ano itatanong mo dito? Itatanong mo agad yung salitang, anong dahilan yan? Bakit siya nagsasalitang therefore? Diba? Doon sa science, sa biology o ano man, magkukonklud ka, I therefore conclude that. Yung mga ganun, di ba? So, yun. Kaya nga, yung Romans chapter 12, bahagi yan ng sulat ni Apostle Paul sa iglesias dito sa Rome. At mula sa chapter 1 hanggang 11, yan ay tungkol sa dakilang habag o awa ng Diyos sa mundo at sa kanyang mga tao. Pinuhin mo from verse 1 to 11 ng Romans 12. Sandali, ang ingay ko yata. Bawal mag-ingay dito. Pero, wait ha. Wait. Okay. Sabi lang, sabi ko, nasa ano ba ako? Yung Romans 1 to 11, basahin nyo. Ini-encourage ko kayong basahin yan. No? Yan ay tungkol sa habag ng Diyos. Dito sa atin, mga tao, at sa mundo. So, I mean, yung letter kasi, nagsisimula sa, pag binasa mo yung verse 1, parang bang nagsisimula siya sa kung saan, gaano ka broken yung humanity. I mean, na mayroong kasamaan sa puso, yung kasamaan ng tao, at kung iisipin mo, hindi natin kaya ayusin yung sarili natin good sa pamamagitan ng good works o effort natin eh. Kasi sinasabi doon that death is enemy. Hindi natin kayang talunin yung 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 ano na yan, yung eh, yung ano na yan, yung kamatayan na yan. Pero sabi doon,
God loved the world so much na sinugo niya si Jesus Christ para sa atin. Sinasabi sa Romans 5 na habang makasalanan pa tayo, sa verse 5, nabatay si Jesus Christ para sa atin. At habang malayo pa tayo sa Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ, o ibinigay ni Jesus Christ yung buhay niya para sa atin. At habang maiisip mo yan, talaga habang binabasa mo yan, siguro ang dapat mong maisip ay mapuno ka ng pagkamangha. Para bang sasabihin mo, grabe to, no? Ganito pala ako kamahal ng God. Subukan yung basahin. In Romans 12, chapter 12, o chapter 1 hanggang verse 11 ng Romans, o chapter 11 ng Romans. Alam mo, paano bang, yung parusang para sana sa iyo, o para sana sa atin, si Jesus Christ yung umako. Siya yung hinampas, di ba? Siya yung sinugatan, siya yung ipinako sa krus, halos hindi na makilala, halos hindi na makahinga habang nakahandusay, nakabitin, at ginawa niya yun hindi dahil may kasalanan siya, kundi dahil mahal niya ang tao. Kaya hindi dapat talagang hanggang Holy Week lang natin o Easter lang natin naalala yung krus. Kung ano yung nagawa ni Jesus Christ eh. Hindi lang ito yearly na reminder para sa atin eh. Dapat araw-araw nating alalahanin kung ano ang ginawa talaga, ang nagawa ni Jesus Christ para sa atin eh. At pagkatapos nun, di ba, muling binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Anong nangyari? Tinalo ng Diyos yung ating mga kaaway. Yung kasalanan, yung kamatayan, wala na. Tinalo ng ni Jesus Christ yun. Ang lahat ng laban para sa atin. I mean, napagtagumpayan na yung lahat sa pamamagitan ni lahat ng yan sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus Christ. Nakita natin yung pagiging makakatapat niya sa kanyang pangako. At minsan tayo, madalas, nagkakamali pa rin kahit kilala na natin siya, no? Pero alam nating napakatyaga pa rin ng Jesus Christ o napakatyaga pa rin ng Diyos para sa atin. Kaya kung babasahin mo yung Romans 1 hanggang 11, kahit, I mean, sinasabi ko sa inyo, napakaikli lang na neto, no? Pero basahin nyo, makikita nyo yung kabutihan at habag ng Diyos yan. At dito sa chapter 12, sinimulan na ni Paul kung paano dapat pamuhay ang Kristiyano bilang tugon dito sa Romans 1 to 11. Kaya niya sinimulan sa salitang, kaya nga, ipinauusap ko sa inyo, ipinumamanig ko sa inyo, sabi niya, dahil sa habag ng Diyos. Parang, alam mo yung, if we live for God for any reason other than His goodness and mercy toward us, madali tayong maliligaw. Pero kapag naintindihan mo talaga yung habag ng Diyos, nagiging reasonable lang na ibigay mo yung buhay mo pa sa Kanya eh. Talaga yun lang ang magiging tungkod mo pag naintindihan mo talaga yung dakilang awa ng Diyos eh. Yung bang gusto kong ibigay yung buhay ko sa iyo. Yung calling sa atin na mamuhay para sa Diyos, madalas naisip mo parang bigat o maganda. Ano, I mean, minsan napakabigat, minsan napakamaganda. Pero, I mean, depende nga kung naiintindihan mo talaga yung awa ng Diyos eh. Kapag hindi natin talaga naunawaan yung dakilang habag ng Diyos, yung command niya para bang isipin mo napakabigat o kaya sasabihin mo na napaka-pakialamero ng dating. Pero kapag alam mo yung habag ng Diyos, yung utos niya na na gawin ito, I mean, magiging tama lang para bang natural lang yung dating nito sa'yo. Ano yung sinabi ni Jesus Christ? Naalala kong bigla, no? Yung sa Luke 17, ay, hindi pala ito sinabi ni Jesus Christ. Ay, tama. Sa Luke 17, no? Huwag niyo nang puntahan na yan. Parang sinasabi doon na gusto ko kasi yung scripture niya. Sabi niya, yung bang kapag nagawa mo na lahat ng inutos sa'yo, sabihin mo, kami mga aliping walang kabuluhan. Ginagawa lang namin ang dapat namin gawin. Ganun yun eh. Yung kapag naunawaan mo talaga yung habag ng Diyos eh. Nagiging tama na lang sa'yo, para bang natural na lang sa'yo yung pagsagot mo eh. Dito sa simbahan na lang, alam natin, napakaraming simbahan na sa mundo, no?
Para bang gusto mo na, saan ba ako dito lalagay? At maraming debate sa simbahan tungkol sa pananampalataya versus, di ba? Yung faith versus works, obedience, grace. Para saan ba talaga tayo naligtas? Sa totoo lang, minsan ako naisip ko rin, parang siguro, parang works. Kailangan ko magtrabaho para maligtas ako. Pero usually, kapag ganun yung thought ko, ibig sabihin, ay nakalimutan ko yung dakilang habag ng Diyos. Kasi kapag naalala ko talaga yung ginawa ni Jesus Christ, parang ang sagot ko lang, alam mo ano, Lord, kahit ano pa ipagawa mo, namatay ka para sa akin. Pero pag nakakalimot ako doon sa mercy ng God, doon lumalabas yung reklamo eh. Para bang, talaga ba? Kailangan ko pa magpatawad? Eh hindi mo na yata. God, hindi mo yata naiintindihan kung anong pinagdadaanan ko eh. Di ba parang gano'n, ano? So, sinimulan natin yung verse sa paalala na alalahanin yung mercy ng God o yung dakilang awa ng Diyos. Kasi yung obedience, alam natin yan. Gusto kong paalala sa inyo. Hindi yan pagbayad natin sa Diyos eh. Yung obedience, ang pagsunod ay hindi paraan para sa kulian ng God. Kundi ito ang tamang pamumuhay sa harap ng nating mabahabaging Ama. Kaya nga mga kapatid, sabi nga dito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, sabi ni Paul, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, tanungin ko kayo, ano yung sacrifice na sinasabi dito ni Paul, no? Marami yan sa Old Testament, eh, no? Mababasa nyo. Pagbasa kayo ng from Deuteronomy, Leviticus, Leviticus, Deuteronomy, marami kayong makikitang sacrifices dyan. No? I mean, punta kayo nandiyan pala sa harapan nyo, Leviticus chapter 1, verse 1. Basahin natin. At I mean, hindi usually favorite verse ng tao itong Leviticus. Pero, interesting to. Basahin natin. Leviticus 1, sabi diyan, tinawag ni Yahweh si Moses at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya. Chapter 1 yan sa verse 1 hanggang babasahin natin nang binabasa natin. Verse 2, sabihin mo ito sa mga Israelita, kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay ano? Baka, tupa, o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Ito yung handog nila para sa kanilang kasalanan kasi marami kayong mababasang ano diyan sa Leviticus, Deuteronomy ng iba't ibang klaseng paghahandog, ano yung purpose, no? Kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at itatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Verse 5, pagkatapos papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugoy ibubuhos sa mga paring mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. Babalatan niya ang hayop sa kakatayin. Ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at inayos sa ibabaw nito ang kahoy at panggatong. Ihanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pirasong karne kasamang ulo at taba. Ngunit dapat muna nilang hugasan ang lamang loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito ay sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. So, malinaw, basahin niyo na lang ulit mamaya. So, yung aklat ng Levit, itong libro na itong scripture nito ng Leviticus, puno yan ng mga halimbawa at paliwanag tungkol dito sa handog o sakripisyo. I mean, isa itong malinaw para sa akin na larawan kung ano ang sakripisyo sa Old Testament. Yung mga tao nag-aalay mula sa kanilang mga hayop
ani, ano pa ba, yung kita, na alay nila yan bilang handog sa Panginoon. Kadalasan yan para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Kung saan yung hayop ay pamalit sa kamatayang dapat sana ay para sa kanila noon. Ngayon, pag ginawa nila yan, mapapalaya sila sa kanilang kasalanan. So may mga pagkakataon din na yung mga handog na yan, ginagawa nila, binasa mo ang Leviticus, inaalay na naman nila yan sa pamamagitan ng kanilang pasasalamat o kanilang papuri sa Diyos. So yun yung iba't ibang alay ng araw, no? So kapag narinig yung mga, kaya nga nila, pag narinig mo yung salitang sacrifice dito sa Romans 12:1, huwag mong isipin yung Leviticus, ano? Ito yung binasa dati. Kaso, kadalasan ito yung iniisip nila, no? Pag nababasa nila yung sacrifice sa Romans 12:1. So, kaya pag habang binabasa mo yung scripture na yan, dito sinasabi ni Pablo na ipinamamani ko o pinakikusap ko sa inyo dahil sa habag ng Diyos dahil sa habag ng Diyos, sabi niya, ialay niyo ang inyong katawan bilang handog na buhay at banal. So, maaaring pwede kang magtanong, sandali, sasabihin mo, kailangan ba namin gawin yung katulad ng ginagawa ng Leviticus ng araw na kailangan namin putulin yung aming paa, yung aming kamay, yung aming ulo at ilagay sa altar? Ayun, di ba? Pero yan ang nasa isip ng mga tao noon eh. Yung mga handog sa Old Testament, yan ay simbolo ng naganap na paglalaan para sa Diyos. Isang bagay na walang kapintasan, mahalaga, at hindi tira-tira lamang. Ganyan yung nasa isip nila pag nag-aalay sila. Nilalagay nila sa altar at buong inaalay, no? Sa Panginoon. Na kinalulugod ng Diyos yan, no? Nung panahon nila. Pero yan ay hindi tira-tira o bahagi lamang, kundi isang talagang buong bagay na may halaga. At sa bawat handog na yan, alam natin, may isang bagay na namamatay. Yung ginagawa nila noon. Kaya ano nga ba yung sacrifice dito sa 11 o sa 12 ng 12 verse 1 ng Romans? Una, na gusto kong linawin sa inyo na hindi tayo nagsasakripisyo ngayon para sa kapatawaran ng kasalanan, ha? Hindi yun. Dahil ang sakripisyong yan ay natapos na ni Jesus Christ. Hindi ito yung Panginoon, tawarin mo ako, gagawin ko ito para mahalin mo ako. Hindi ganito ang sinasabing sakripisyo dito sa Romans 12:1. Ang sakripisyo niyan ay bunga ng kanyang awa dahil pinatawad at minahal ka na niya o minahal niya na tayo. At yan ang kaibahan sa mga sakripisyo noon. Eto, buhay. Buhay ka na nagsasakripisyo. Hindi ito pinatay at inaalis sa altar. Nananatili itong buhay at patuloy na inaalay. Sana naiintindihan nyo kanina yung inilalarawan ko sa inyo dun sa kasal, yung illustration ko kanina. So, ibig sabihin, yung buong buhay mo ay ibinibigay mo sa Diyos. Hindi minsan, hindi pansamantala, kundi tuloy-tuloy at buo bilang tugon sa kanyang habag. Bilang tugon sa kanyang dakilang awa. So yan, malinaw. Kaya balikan muna natin yung salitang yan, ano, I mean, yan yung sacrifice. Yung buhay at banal na handog. Di ba sinabi yan dito sa scripture? Napansin niyo yan, di ba? Napansin niyo ba? Doon sa verse 1, sabi niya, ihandog nyo ang inyong mga katawan. Present your bodies. Ihandog nyo ito. Sabi dito. Yung katawan. Ito. Itong buhay na to. Katawan. Yung punto kasi ni Pablo, dahil sa habag ng Diyos, ang tamang tugon natin, dapat ay aalay natin ang ating buhay bilang handog na buhay.
Di ba? Yun yung pinupunto ni Pablo dito kasi. Hindi lang yung ating thoughts, hindi lang yung ating feelings, hindi lang yung ating beliefs. Kasi minsan ang dating sa atin ng Christianity, nasa isip lang eh. Para bang okay na, tamang paniniwala, okay na, tamang emosyon. Hindi naman ganun ang Kristyanismo. Di ba ang dami nating naririnig na awit na, Lord, I give you my heart. Di ba? Parang ganun, di ba? Pero pero dito, ang sinasabi ni Pablo, hindi puso ang focus ni Paul dito eh. Kundi yung body. Oo, mahalaga ang puso. Pero dito, hindi puso ang binibigyan din ni Pablo. Kundi ang katawan. Ibig sabihin yung buhay mo. Kasama pati yung action mo. Gagawin mo yung dapat. Yan ang gawain natin na iaalay sa Diyos. Hindi lang yung internal. Totoo na gusto nating ialay sa Diyos ang ating puso. Pero hindi yun sapat. Alam niyo, first greatest commandment, sabi ni Jesus Christ, ibigin ang Diyos ng ano? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Apat yun. Alam niyo yung unang panahon, iisip ng marami na, sabi nila, ang katawan daw ay problema. Itong kabuuan. Isang bagay daw ito na dapat takasan na habang ang tunay na ikaw ay nasa loob lamang. I mean, yung katawan daw ay, kasi, kaya ganun yung pananaw nila, yung katawan daw, malumi yan eh. Yan daw ay hadlang para sa spiritual. Ganun ang pananaw nila, no? Para bang sinasabi nila, ang mahalaga kasi yung kaluluwa o yung spirit. Yan lang daw ang tunay na mahalaga sa pagkatao o kabuuan. Para bang sinasabi nila no, na yung kanila, yung tunay daw na tayo o ikaw, yan ay nasa loob. Yung spirit, yung isip, na habang ang katawan daw ay parang kulungan lang na dapat takasan. Ano ang pananaw ng tao, no? Kaya may mga ilan noon na, naku, kaya yung mga ganyang klase ng pananaw, na talagang pinaghihirapan nila yung katawan nila parang maging espiritual eh. Siguro, naalala niyo yung mga tingnan January, di ba? Yung sa Nazareno, sa Quiapo. Talagang pinahihirapan nila yon para maging spiritual. Dahil iniisip nila na magiging banal sila kapag pinahihirapan nila yung katawan nila. Parang yung iba naman, iniisip lang na okay lang na gumawa ako ng kasalanan gamit ang katawan ko kasi hindi naman daw ito importante. Kahit anong emoralidad o maling gawain ang gawin ko kasi yung tingin nila, hindi naman daw yun nakaka-epekto sa tunay na sarili nila. Pero yung klaseng pananaw na yan na meron, pag ikaw ay tinignan mo ang Biblia sa pananaw ng administration, I mean, taliwas yan sa tinuturo ng Biblia. Sinasabi sa Bible na ang katawan na nilikha ng Diyos ay mabuti. Dahil ang Diyos mismo yung lumikha ng ating katawan eh. Kaya sa Kristyanismo, ang mga pisikal na bagay o itong buong pagkatao natin, hindi yan masama, kundi mabuti. Kaya nga di ba tayo nagkakaroon ng communion? Naalala nyo? Meron tayong water, merong baptism of water. I mean, meron tayong kumakain tayo sabay-sabay, we are working, we are resting, di ba? Merong nakikita natin ang justice at kailangan nating alagaan ng mga orphans o kaya widows at opposition to slavery. Yan ang pananaw natin, di ba? Kaya, at naniniwala tayo sa marriage, naniniwala tayo sa yung change of wedding rings, di ba? Bakit nga ba nakalagay ang wedding ring sa left hand? Ito ba yan? Di ba nakalagay ang wedding ring sa left hand? Bakit? Kasi marriage is not right. Joke lang. No? I mean, di ba naniniwala tayo? Yung pananampalatayang Kristiyano, hindi lang tungkol kasi sa
puso at damdamin o inner belief eh. Kasama rin yung katawan, yung buhay, at kung paano tayo kumilos at mamuhay. Kapag sinabing katawan, alam ko may ilan may ilan sa atin na agad na naiilang dahil iniisip nila yung itsura nila. Eh, hindi ko gusto yung katawan ko eh. Laki ng tiyan ko, laki ng puson ko, hindi ako satisfied sa itsura ko, may pinagdadaanan akong physical condition, hypertensive ako, diabetic ako, mahina ako, may sakit ako. Pero hindi yun yung punto ni Pablo dito eh. Ang katawan dito ay yung tumutukoy sa buong buhay mo. Kung sino ka, paano ka mamuhay, anong ginagawa mo, hindi lang ito tungkol sa isip o damdamin natin eh. Yung pagiging handog ng ating katawan ay hindi base sa itsura, kundi sa paraan ng ating pamumuhay. Kaya sabi ni Pablo, o sabi ni Paul, ialay niyo yung inyong katawan. Ibigay niyo sa Diyos ang inyong buong buhay, hindi lang paniniwala, damdamin, kundi pati yung ugali, yung gawain, yung araw-araw na ating pamumuhay. Yun yung sinasabi ni Pablo dito at sinasabi niya dito, ito ay kalugod-lugod. Acceptable to God. Sabihin natin, ito ay kalugod-lugod sa Diyos. Kapag narinig natin yung salitang acceptable, anong dating sa inyo pag narinig yung salitang acceptable? Eh parang ang dating yan, pwede na eh. Di ba? Pwede na yan. Halimbawa, masarap yung pagkain. Okay lang, acceptable naman. Di ba? Masarap ba yung pagkain? Okay lang, acceptable naman. Pero sino bang naghahanap ng acceptable lang na pagkain? Sino naghahanap sa inyo ng acceptable lang na pagkain? Siyempre, gusto natin yung masarap at talagang satisfying. May pagkakaiba kasi yung salita acceptable, satisfying, o yung tinatawag na well-pleasing. Pero hindi naman yun yung ibig sabihin ng salita na dito eh. Dito sa scripture na binabasa natin. Yung kalugod-ligod dito, parang kung basahin mo sa English, yung acceptable dito, yan ay nangangahulog ang ano eh. Ano ba yan sa Greek? Limutan ko tuloy. Sabi sa Greek, yan daw ay may hawig sa lalitang euro. Euarestos. Ayan, euarestos. Hindi ito tungkol sa bare minimum o pwede na. Ang ibig sabihin nito ay isang buhay na tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Kaya tama itong pagkatagalog natin, ano? So, yan yun. Kalugod-lugod sa Diyos. Anong sinasabi? Kung isipin, pwede pa lang mag-alay ka sa Diyos, pero hindi niya tatanggapin. Di ba? Naalala yung Genesis na minabasa natin. I mean, posible rin mabuhay gamit yung buhay na ibinigay niya, pero hindi yun magiging kalugod-lugod sa kanya. Di ba? Pwede. Di ba si Jacob si Esau? Sino ba yung sa Genesis na binasa natin? Halimbawa, ganito. Meron akong naisip. Halimbawa, last week. Halimbawa, si Ateng. Hindi siya kagad naglinis ng banyo. Tapos ng Sunday service. So, mas pinili niya munang umupo. Pagliban sabi niya, mamaya na lang yan. Siguro, ganun tayo. No? Marami nakaka-relate sa ganyang habit, yung manyana habit. Tapos, itong linggong halimbawa sumunod, iniwasan niya na umupo muna umupo, no? Naglinis muna siya ng banyo bago siya nagpahinga. Thank you. Parang sasabihin, di ba? Parang ganyan yung halimbawa yung ginawa niya. Pero halimbawa, habang naglilinis siya nung nakaraan, o kaya ito, iniisip niya na grabe naman itong mga kasama ko dito sa fellowship. Di man lang marunong gumamit ng CR. Hindi marunong ng ganito, hindi na ganyan, hindi man lang maiayos yung, hindi man lang I mean, di ba? Ganun yung ginagawa niya, iniisip niya. Pero habang ginagawa, pero ginawa niya pa rin yun, yung paglilinis na yun. So, ngayon, ang tanong, kung ganyan yung ganyan ang nasa isip niya, ang tanong is, proud ba kayo sa kanya? Syempre hindi. Kasi, alam nyo, hindi mahalaga kasi kung ano yung ginagawa mo eh.
Mahalaga dito kung paano mo siya ginawa. Okay. Nagsisimba tayong lahat. Napakabuti nun. Nagbibigay tayo, napakabuti nun. Nagbo-volunteer tayo, tumutulong, napakabuti niyan. Yung kumakanta ka sa kongregasyon, ay napakabuti niyan. Kayo kumakanta dyan. Hindi na, di ba? Kayo yung tinitignan naming lahat. Kasi kayo yung naglilid sa amin kung ano yung tamang tono na dapat namin kantahin. Di ba? So, ganun yan. Hindi kayo nagpapapirma dyan pagkatapos ng kumanta. No? I mean, ang tanong is, pero paano mo ginagawa yon? Di ba? Halimbawa, paano kung kumakanta wala ka sa tiyempo? Eh, wala naman sinasabi sa Biblia na, na ang sinasabi sa Biblia ay kailangan nasa puso kahit wala ka sa tiyempo, nagpapapuli ka pa rin sa Diyos. So, tanong, well-pleasing ba yon? Satisfying ba yon sa nakikinig? I mean, di ba? Hindi lang sa puso, kundi paano mo ginagawa at pamumuhay? Satisfying ba yung ginawa ni Ateng? Yun yung mga tanong na pwede mong itanong eh. Kaya mahalagang maintindihan natin na hindi lang basta-basta gawin ang mga Christian activities. Diba sabi sa Bible, do all things decently in order. Ang sinasabi ni Pablo, gawin natin ang mga ito sa paraang nakakalugod sa Diyos. Pwede natin maging kabisado yung Biblia, pwede natin ma-present sa lahat ng Bible study, pwede tayo maging present sa lahat ng Bible studies o kaya anumang mga classes niyan, dyan, na pwede kang magsimba linggo-linggo sa loob ng kung hanggang ilang taong ka na ngayon. I mean, pero posible pa rin hindi nakakalugod sa Diyos yung paraan ng pamumuhay mo. Di ba? Dito, tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay sa paraang katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Naalala niyo yung ikatlong alipin ng nakaraang 3 linggo? Hindi ka tanggap-tanggap yung paraan niya sa paggamit ng talentong pinagkatiwala sa Kanya, di ba? Kaya hindi siya nakarinig ng salitang, well done and good faithful servant. Hindi niya narinig yun. I mean, kaya dahil naging mabuti at mahabagin ang Diyos sa ating lahat, dapat talaga nating ialay sa Kanya yung buong buhay natin. Pero sa paraang nakakalugod sa Kanya. Kaya, di ba? I mean, sabi, meron kasing scripture sa Bible, sabi doon, na kung saan, sa Corinthians siguro yan. Sa Corinthians, alam ko sa Corinthians, sabi doon, kaya naman, parang sinasabi ng Pablo doon, ang pinakanais daw nila ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nakasakatawang lupa o maging nasa sa piling na niya. Yun yung sinasabi ng Pablo, kaya niya sinabi yun. Yun yung hangarin niya eh. Yung gusto niyang maging kalugod-lugod sa Diyos. At bakit niya daw sinabi yun? Sapagkat lahat tayo kasi ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawaing mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. Sabi nga sa Ephesians, sikapin nating matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. At sinabi din sa Titus, sinabi ni Pablo na ang mga alipin daw ay dapat mamumuhay sa paraang kalugod-lugod at hindi pala away. Ang tanong dito ay hindi lang ano ba ang kailangan kong gawin bilang Kristiyano eh. Mas mahalagang tanong, nakakalugod ba sa Diyos ang ginagawa ko? Naitanong mo na ba sa sarili mo, natutuwa kaya ang Diyos sa paraang ng pamumuhay ko? Yung ginagawa ko ba at paraan ng paggawa ko ay pleasing sa Kanya? I mean, di ba? Tayo, mga tatay, nung nagkaanak ba tayo, tumigil na ba tayo sa pag-e-effort? Para bang hindi mo naiisipin na kung paano mapapasaya yung pamilya mo, yung anak mo? Para bang naisip mo ba, nasa isip mo ba, kasi madalas ko naririnig dito yan sa mga Pilipino dito yung salita. Okay na yan. Lalaki naman yan. Para ba pag-aaralin na lang niya yung sarili niya pagdating ng araw. Hindi ko na kailangan magsikap. I mean,
Gusto ba niyo yung ganung relasyon niyo sa Diyos? Yung bang tinanggap ko na si Jesus Christ, okay na ako. Wala na akong kailangang gawin. Hindi gano'n eh. Yung relasyon natin sa Diyos, isang bagay na pag nakamit mo na, hindi yan yung tipong tapos na. Yung relasyon natin sa Diyos, ito yung isang relasyon na dapat nating alagaan, pagyamanin. At gusto ng Diyos na mamuhay tayo sa paraang talagang nakakalugod sa Kanya. Kaya sa Romans 12, kung babasahin mo ulit, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na dapat yung iaalay ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Yan yung spiritual service of worship. Yung word na spiritual dyan, o yung karapat dapat sa Tagalog. Diyan galing yung salitang, ang sabi, sa Greek daw yan ay logikos. Logikos, tama. So, familiar kayo. Parang logic o logical. Kasi yun yung tagalagang meaning niya, no? Yung ibig sabihin ng word dito na karapat dapat o spiritual sa usual sense, kundi something na reasonable, logical, or make sense. Parang sinasabi ni Paul dito, ito yung tamang logical response natin sa God. I mean, kung pinagkalooban ka ng Diyos ng napakadakilang habag, pinatawad ka sa kasalanan mo. Bawa, binigyan ka ng bagong buhay. Sinasabi niya, yung pag-aalay daw ng buhay natin sa Kanya, ay hindi yan extreme. Hindi yan extreme. Ano, sobra ba o extreme ba na isa puso mo? Halimbawa, sobra ba o extreme ba na isa puso mo? Buong kaluluwa mo, buong lakas mo, buong pamumuhay mo, yung pag-attend mo ng fellowship. Ito ba ay sobra? Ito ba ay extreme? Yan ay makatwiran. Yan ay reasonable. Diba? Yan yung sinasabi ng Scripture. Dahil sa dakilang habag ng Diyos, ang mamuhay para sa Kanya, yan yung natural at logical na tunugon dapat natin. Isipin mo na lang, halimbawa ganito. Ilang taon mula ngayon? Halimbawa si Jana, nandiyan si Jana. Nakita natin siya ay miyembro dyan sa tumutugtog, no? Halimbawa, nandiyan siya. Halimbawa, ilang taon mula ngayon, hindi mo na siya makikita na nagtuturo dyan sa pulpito. At siya ay umilis at pinili na lang maging o kumanta sa Japan. Halimbawa lang, no? Halimbawa lang, no? Mas gusto niya na pumunta doon at kumanta na lang siya doon. Doon na, tugtugan na lang niya yung mga tao doon. Isipin niyo na lang yan. Si Jana na pinagaling ng Diyos, iningatan, lahat ng yan, para bang nakita natin, sinasabi niya habang nabubuhay siya, nagpapasalamat, nagpapapuri, nalangasan niya yung dakilang habag ng Diyos, hindi lang sa sarili niya, ganun din sa kanyang anak. At saan man siya pumupunta, sa mga ospital o anuman mga pinupuntahan niya, iba't ibang lugar, yung buhay niya, talagang alam natin na nagiging isang magandang halimbawa, no? At kung si Jana nabibigyan ng bagong pagkakataon sa buhay at ang kanyang anak, biglang lumayo, kumanta sa ibang lugar, namuhay na parang walang nangyari, parang kinalimutan ng Diyos. Anong pwede mong maiisip? Ako isang pwede isipin. Masasabi natin sa sarili ko na yan ay isang kahangalan o hindi matalinong desisyon. Kasi kapag naranasan mo na ang dakilang awa ng Diyos, ang tamang tugon dyan ay hindi paglayo, kundi
patuloy na pasasalamat at pamumuhay para sa Kanya. At kung minsan madalas minsan habang gumiginhawa yung buhay, do'n pa lumalayo, humihinto ang pagbibigay natin ng papuri sa Diyos, eh. At yun ay kahangalan at hindi tamang desisyon. Yung buhay na binago ng Diyos ay hindi dapat humihinto sa pagsamba at pasasalamat. Ito'y dapat patuloy na nagbubunga ng pagluluwalhati sa Kanya. Pero, hindi naman niya gagawin ni Jana. Yan ay halimbawa lang. Dahil naranasan din niya yung dakilang awa ng Diyos. At kapag naranasan na natin yan, yung pamumuhay para sa Diyos ay parang, sasabihin mo lang ganito eh. Kung ano po bang dapat kong gawin para sa'yo? Yan yung logical. Yan yung mga katwiran. Yan yung angkop na tinatawag. Yan yung spiritual. Ito yung purpose o layunin ng buhay natin. Yung at naging nakalimutan na talaga natin yung habag ng Diyos. Naunawaan natin kung saan tayo iniligtas, no? Naunawaan natin yung kabutihan niya. Kaya yung hinihingi sa atin dito, hindi yan sobra. Hindi yan extreme. Yan ay makatuwiran lang. Kung iisipin mo kung ano siya kabuti. Talagang reasonable yan. This is your spiritual service of worship. At actually, logical way ito ng pamumuhay. Okay, tapusin na natin to sa salitang worship. Dami ko nang sinasabi. Ito lang yung spiritual na paglilingkod natin. Ang sinasabi kasi ni Paul sa atin dito ay kung ano talaga ang pagsamba. Yung pagsamba ay hindi lugar na pinupuntahan tuwing linggo. Saan ka pupunta? Sa worship service. Ang pagsamba ay hindi rin yan yung unang bahagi ng service na may kantahan. Sabi ko nga kanina, di ba yung mga kumakanta? Kasi minsan, walang usapin tayo sa pagkanta. Kahit kumanta ka, wala sa tono. Dito mahimik ka na lang para at least na-worship mo pa naman ng God. Walang ano ang God doon, walang usapin siya doon. Basta ang kailangan, tingnan nyo lang yung word na satisfy, no? Huwag lang yung puro ganun palagi. Diba, puro tuyo ang ulam, huwag naman, magkakasakit tayo doon. Yung pagsama, hindi yan yung unang bahagi ng service na may awitan eh. Kumusta yung worship kanina? Kaya tawagin natin yung worship team. Kaya magkakaroon tayo ng worship night. Oo, yung pag-awit ay pagsamba. Yung sama-samang pagtitipon yan ay pagsamba. Pero hindi yan yung buong kahulugan ng pagsamba. Hindi yan yung tanging paraan para unawain ng pagsamba. Sinasabi ni Paul, kung naiintindihan mo yung mercy ng God o yung dakilang habagan ng Diyos, yung pag-o-offer ng body mo as living sacrifice is the logical way to worship. Yung worship, hindi lang yan nangyayari sa kwarto na ito, no? Nangyayari yan kung saan ka naroon. Kung ikaw ay living sacrifice, wholly acceptable kay God, yung worship mo hindi lang dito kundi sa lahat ng ibang lugar na pinupuntahan mo. Yung buhay mo. Mismo yan yung worship. Yung paghuhugas ng pinggan, worship yan. Yung paglilinis ng banyo, worship yan. Paglilinis ng bahay, worship yan. Pag-exercise, worship yan. Pagkain ng maayos, worship yan. Pagtulong sa mga nahihirapan, worship yan. Yung trabaho mo, kahit gusto mo o hindi,
Hindi, worship yan. Yung pagpapalaki ng anak, pagbisita sa mga kaibigan, worship yan. Yung buhay natin mismo, ang lugar ng worship. Yung paraan natin ng pamumuhay, yan ang worship. Everywhere we go, every day we live, yung calling natin to live a life of worship. Napakalinaw ng scripture. Kaya sabi ni Paul, i-offer natin yung bodies natin as a living sacrifice, pleasing kay God. Yun yung meaning ng worship. So, kaya, para bang ganito? O pagtapos ng service na to, mag-worship ako. Pag uwi ko mamaya, pupunta ako sa worship. Pag gumising ka bukas, pasok ka sa work, hindi ka lang papasok sa trabaho, papasok ka sa worship. So sa school, sa work, o kahit mang ano man yan, o nagbabakasyon ka, worship pa rin yan. Yung paraan ng pagpasok mo sa isang room, malaking part ng worship yun eh. Hindi ako nandito para kumita lang, nandito ako para i-glorify ang God. Diba? Tapos pag may pera ka, i-glorify mo si God. Gamit yan yung bahay, damit, kahit anong meron ka, i-glorify mo si God. So sa bahay mo, bisita mo, sabay-sabay kayo kumain, i-glorify mo si God doon, no? So yung calling natin, hindi lang itong nangyayari sa loob ng simbahan, sa loob ng isang oras at kalahati, kundi sa buong buhay natin. So kapag malinaw mong nakita yung habag ng Diyos, yung buhay ng pagsunod at pagsasakripisyo, hindi yan mabigat. Hindi yan parang dinidiktahan ka. Kundi tama yan at natural. So ngayong umaga, since God given each of us life as a gift, tanungin natin ulit, paano natin ini-steward yung talent o yung gift na binigay niya sa atin? So, anong ginagawa natin sa buhay na ito? Hawak lang ba natin ang beat? Takot na mawala? I mean, o mamumuhay tayong na katulad ng third servant, takot at hindi kumikilos? O kaya, sasabihin natin, God gave me this life. He's merciful, so I want to give Him everything I've got. Yan yung pinaka-reasonable na talagang sagot natin. So, okay na. Tama na. Ang Diyos, kailangan namin yung tulong mo ngayon. Dahil kailangan naming alalahanin ang iyong habag, ang iyong kabutihan. Kailangan naman maalala na wala kami rito kung wala ka. So sa pagising namin ngayong umaga, alam naming maraming tao sa mundo na talagang meron hindi na nagigising, pero ginising mo kami, Panginoon. Alam namin, tanong namin kung bakit. Kundi, ang tamang sagot, anong gawin namin sa buhay nito? Yung hininga namin, yung isip namin, yung kalusugan namin, yung lakas namin, yung kahinaan namin. So anong gagawin namin? God, nais namin mamuhay sa paraang nakakalugod sa iyo. Patawarin mo kami sa mga panahong naging minsan tamad kami, naging kampante o akala namin okay na ang lahat. Nawa yung buhay namin ay maging kalugod-lugod sa iyo. Turuan mo kami kung paano kasambahin. Hindi lang sa awit, sa panalangin, o pagbabasa ng Biblia, kundi pati sa aming mga trabaho bukas. Tulungan mo kaming makita na kahit nasaan kami, Ama, maaari ka naming sambahin sa tagumpay, sa hirap, sa pagpapala at sa pagsubok. At bukas kapag humupa na ang mensaheng ito, Ama, paalala mo pa rin sa amin. Ang bawat pagising namin ay regalo mula sa iyo. So pag-alabin mo na nawa ang aming puso upang mamuhay kami sa paraang nakakalugod sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen.